Hello guys! Welcome sa aking YouTube channel. Welcome mga palangga, mga bebelap. Nandito ko ngayon guys sa akin work at ngayon ay lunch break ko guys. So, andyan po ang akin kumpanya at iyan guys ay simbahan ng Catholic dito sa lugar ko pero bihira lang siya mag-open. Yung kasama ko nakahiga siya. O, nagpapainit. So guys, magbablog tayo guys. Ang vlog ko ngayong araw na to guys is about sa sasakyan. Kung ikaw ay may pag-aari ng sasakyan dito sa Germany, ang unang-unang number 1 na responsibilidad mo guys ay pag may sasakyan ka, kailangan may insurance ka. Number 1 yon. Pangalawa guys, kailangan every 2 years ang sasakyan mo ay pinapakontrol mo dito para magkaroon ka ng sticker. At ang sticker na yan ay ilalagay yan guys sa likod ng iyong plate number. Yeah, at saka guys, dito kasi pag bumili ka ng sasakyan guys, kay luma, kay bago, at pag bumunta ka sa LTO guys, isa yan sa unang-unang hanapin sa'yo ay ang insurance. Hindi ka makakapag-register na sasakyan dito na wala kang insurance na dadalhin sa LTO. At ang insurance guys dito, wala dito sasakyan na walang insurance. Yan. So guys, at kung may, at yung pagpapakontrol mo ng sasakyan guys, ay every 2 years siya, obligado ka guys. Kasi pag walang sticker yung sasakyan mo, ay at na checkpoint ka ng pulis, ay magkakaroon ka ng punishment. Magbabayad ka something ng, hindi naman mahal, pero at least magbabayad ka. Tapos guys, ang insurance dito guys, tapos guys, every year magbabayad ka ng tax ng sasakyan mo. Depende yon kung anong klase sasakyan mayroon ka at kung ilang horsepower ang sasakyan mo guys. Kasi ako, yung sasakyan ko ay 70 horsepower lang yung guys. Tapos nagbabayad ako yearly ng 89 euro tax yun guys. Ya, tax. Every year yung tax. And then, tapos depende yun guys sa'yo kung gusto mong kumuha na din ng insurance na pagka tumirik yung sasakyan mo ay may hihila sa'yo kahit saan kang lugar. Ako guys, mayroon din ako niyan. ADAC ang tawag dito. Tapos nagbabayad din ako guys ng 90 euro once a year, every year nagbabayad ako ng 90 euro doon para kung halimbawa nasa ibang lugar ako dito sa Europe or nasa ibang bansa ako dito sa Europe, kahit saan ako na doon guys, ay may kukuha ng sasakyan ko. Ayan, pag tumirik or ano, ganun dito sa Germany. So, yan guys, ang dalawang responsibility ng kotse ng may sasakyan ka dito. Una, kailangan iparegister mo yung kotse mo with insurance sa LTO. Second ay ipapakontrol mo yan every 2 years yung sasakyan mo. Check upin yan kung maayos ba ang iyong brake, ang iyong tambutso, at kung ano-ano pa. At pag may nakita yan guys na kunting sira yan lang sa ilalim ng kotse mo, hindi yan a-approvean. Tsaka yan tambutso, kailangan ay laging maayos at bawal dito guys na yung tambutso ay mausok. Ayun, ganun. So guys, ang ganda ng araw ngayon dito. Kasama ko nagpapainit. Ayan. Okay. Ganyan kami dito guys. Pag mainit ay lahat ng ano dito pag summer nagpapainit sila para maging brown color sila. Kung dyan sa Pilipinas ay nagpapaputi ang tao, dito naman sa Europe ay nagpapaitim kasi kasabihan nila black is beautiful. O, diba?
So guys, ang ganda. Sana ganito ang araw palagi dito. Kaya lang guys, pag walang araw at mahangin, is malamig. Pero pag may araw at kahit mahangin siya, ang sarap ng weather, para ka naka-aircon lang. O, diba? O, tingnan nyo, o, inahangin yung buko. So guys, that's all for today guys. And thank you for watching sa mga baby loves ko guys. Bye!